sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating programang My Morning Manna with Pastor OG at sa lahat po ng ating mga kababayan sa Pilipinas at lahat ng mananampalataya at sa lahat po ng kapatiran natin sa Pentecostals of Jordan. Magandang araw po sa ating lahat at sa araw na ito tayo po ay mag-aaral sa salita ng Panginoon na babasa po sa aklat ng 1 Kings chapter 8 verses 22 hanggang 40. Ito po pagkasabi. Pagkatapos nito, kaharap pa rin ang buong bayan. Tumindig si Solomon sa harap ng dambana. Itinaas niya ang kamay at nanalangin ng ganito: Yahweh, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad mo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maliw ang pag-ibig na ipinanama ninyo sa kanila habang sila'y nanatiling tapat sa inyo. Tinupad ninyo ang inyong pangako sa akin, amang si David. Ang ipinangako ninyo noon ay tinupad ninyo ngayon. Kaya nga Yahweh, ipagpatuloy ninyong tuparin ang inyong pangako kay David, na habang panahon ay sa mga anak niya magmumula ang maghahari sa Israel. Kung sila'y mananatiling tapat sa inyo gaya ng ginawa niya, pagtibayin ninyo, Diyos ng Israel, ang mga pangakong binitiwan ninyo sa aking amang si David, na inyong alipin. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang kataas-taasang langit ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na tahanang aking itinayo. Gayon man, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, O Yahweh aming Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw-gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo'y mamamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa puok na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buhat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Huwag kapag nagkasala sa kanyang kapwa ang isang tao at siya'y pinapanumpa sa harap ng inyong altar sa templong ito, pakinggan ninyo sila buhat sa langit at kayo ang humatol sa kanila. Parusahan ninyo ang nagkasala at pagpalain ninyo ang walang kasalanan. Kapag nalupig ng kanilang mga kaaway ang bayan ninyong Israel dahil sa pagtalikod nila sa inyo, sa sandaling magbalik loob sila sa inyo, kumilala sa inyong kapangyarihan, dumalangin at manawagan sa inyo sa templong ito. Pakinggan ninyo sila at patawarin. Ibalik ninyo sila sa lupaing ibinigay ninyo sa kanilang mga ninuno. Kapag ang langit ay nagkait ng ulan sapagkat nagkasala sa inyo ang bayang Israel, kung sila'y mananalangin sa templong ito ay magpuri sa inyong pangalan. Kapag sila'y nagsisi sa kanilang kasalanan, sa pagkakilalang iyon ang dahilan ng inyong pagpaparusa, dinggin ninyo sila. Yahweh, patiwarin ninyo ang inyong mga alipin, ang bayang Israel. Ituro ninyo sa kanila ang landas na dapat nilang lakaran. Papatakin na ninyo ang ulan sa lupang ibinigay ninyo sa inyong bayan. Kung lumaganap sa lupain ang gutom at salot, kung malanta at matuyot ang mga halaman, kung ang mga ito'y sa lantain ng lukton at balang, kapag ang alinman sa kanilang lungsod ay napaligiran ng kaaway, dinggin ninyo ang kanilang dalangin. Sa sandaling sila'y nagsisisi at iunat ang kanilang mga kamay, paharap sa lugar na ito upang tumawag sa at magmakaawa sa inyo. Dinggin ninyo sila mula sa langit na inyong tahanan at patawarin. Ibigay ninyo sa kanila ang nararapat sa kanilang mga gawa, sapagkat kayo lamang ang nakatatalastas ng puso ng tao. Sa gayon, mananatili silang may takot sa inyo habang sila'y nabubuhay dito sa lupaing ibinigay ninyo sa aming mga ninuno. Sa araw na ito'y pag-uusapan natin the prayer of Solomon. Ang panalangin pong itong ni Solomon ay hindi lang po sa kanyang sarili, kundi para din po sa kanyang bayan. Ang panalangin po ni Solomon ay nag-uumpisa sa pag-re-recall niya sa pangako ng Diyos sa kanyang amang si David.
ang Diyos ay may pangako sa kanyang amang si David. Kaya po ay kanya itong kiniklaim din bilang anak ni David. At napakaganda po ng ugali ni Solomon. Bakit po? Hindi niya po inaring sa kanya ang pagpapalang ito, bagkus inisip niya na siya lamang ay tagapagmana sa pangako na ibinigay ng Diyos sa kanyang amang si David. At ang pangako nga ng Panginoon na ang hari ay mananatili sa kaharian ni David, no? At sumunod nga nito si Solomon. At ang maganda po nito ay hindi po tumigil doon kay Solomon ang paghahari. Maging sa mga kasunod na mga anak ay naghari din po ang mga anak ni David. Or what we call the grandchildren, no? Kung sa ating wika ngayon. Pero po ang pinakamaganda po na naging tagasunod sa kaharian ito ay ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon, ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po ang naka-lineage po. He is from the lineage of David. Siya po ay naging bahagi po, no? Dahil si Jesus Christ po ay mula din po sa angkan ni David. Siya po ang hari na nag-fulfill na ang inyong kaharian ay mananatili hanggang sa magpawalang hanggan. Bakit? Ang ating Panginoong Hesus ay nanatiling hari po magpakailanman. He is the King of Kings and the Lord of Lords. God fulfills His promise to David sa pamagitan po kay Jesus Christ, no? Natupad po ang pangakong ito. Ang pananalangin po ni Solomon ay hindi lang po sa kanyang sarili, kundi maging sa bayan ng Israel. Kung atin pong mapakinggan, sabi niya, kung ang inyo pong mga anak o ang bayan ng Israel ay pupunta sa inyong paparusahan at kung sila'y tatawag muli sa inyo, pakikinggan nyo po sa templong ito. Kasi po ito po yung inauguration or tawag nito, para bang dedication day ng temple na ginawa po ni Solomon. Kaya po sabi niya, hindi lang po ang pangako nyo kay David ang inyo pong tutuparin, maging sa amin din po na inyong bayan, sa buong bayan ng Israel. Dahil sila din po ay anak ni Abraham at mararapat lamang na tutuparin din ng Diyos ang kanyang mga pangako dahil ang Diyos naman po natin ay hindi sinungaling sa kanyang mga pangako na pangako niya kay Abraham. Ang kailangan lang po kasi sa mga anak na ito ay talagang hindi sila maglingkod ng ibang Diyos kasi ang Diyos po ay, yun po talaga ang galit ng Panginoon. Doon po nagagalit ang Diyos dahil nga po sila po'y pinalaya ng Panginoon mula sa Ehipto pero nagsasamba pa rin ng iba't ibang Diyos, no? Kasi meron lang iisang Diyos pero sa kanila pilit silang umaalis sa isang Diyos at nagsamba ng iba't ibang Diyos, no? Nagsimba sila kay Molek, kay Baal at marami pang ibang Diyos-Diyos na ginagawa nila. Kaya po ang challenge ko po bilang mga mananampalataya ay ganito. Kung si Solomon nga na hari ay natutong magpakumbaba sa sarili at lumapit sa Diyos at manalangin, napakinggan ng kanyang mga dalangin, gayon din po sana tayo sa araw-araw ay lumapit sa Diyos at magsabi, Panginoon, ang inyo pong mga pangako sa amin, pangako mo kay Abraham, kami din ay mga anak ni Abraham sa pananampalataya, tuparin niyo po sa aming buhay. This is the moment mga kapatid na dapat ang isang Kristiyano ay mag-isip. Dapat ang isang Kristiyano ay hindi lang din mananalangin para sa kanyang sarili, bagkus para din sa kanyang bayan. Si Solomon po ay naging modelo para sa atin kung paano manalangin para sa kanyang bayan. No? Sinabi niya na kung ang bayan namin ay magkakasala at tumalikod sa inyo, patawarin niyo po at kung sila ay magbabalik loob at lalapit sa inyo, Panginoon, ay pakinggan nyo naman. No, kahit saan sila madala, basta haharap lang sila sa bandang ito, pakinggan nyo po. Kaya nga po, nakasanayan na po talaga ng mga Israelites, no, during their times, na pag sila ay dinala ng mga kaaway sa alinmang lugar, pag sila ay mananalangin, haharap talaga sila sa Jerusalem. Dahil yun po ang kanilang nakasanayan at yun din po ang sinabi ni Solomon na kung kami po'y mananalangin at haharap muli dito sa templong ito, pakikinggan niyo po kami kahit saan niyo po kami idako. My challenge to every Christian is not only to pray for ourselves. Huwag naman sanang puro sarili lang natin ang pananalangin natin. Ipanalangin din natin ang ating mga pamilya, ang ating mga kaanak na sila ay iligtas ng Panginoon. At isama na rin po natin at huwag nating kalimutan ang ating bayan, ang ating mga kamag-anak, no? Ipanalangin natin ang ating bayan na muling iligtas ng ating Panginoong Hesus. Kailangan po ng kaligtasan ng ating bayan. Muli po, ito si OG Solitario na muling magpapaalala sa atin na sa araw-araw nating pamumuhay, huwag kalimutan ang tinapay ng buhay. Digest your morning manna
today. God bless po at masayang pakikinig sa araw.